Totoo nga, napakabuti ang ating Diyos. Amen po ba? Sinong gustong pagpalain? Pumalakpak nga sa Espiritu ng ating Diyos. Kayo ba'y naniniwala na uuwi tayong lahat? Ay taglay ang mga biyayang ating hiniling. Amen. Amen. Dahil sabi nga sa Matthew 18:20, God is present when come together in His name. Amen po ba? Amen. Kaya sama-sama po nating iimbatahan ng banal na Espiritu na siyang mangunguna sa ating gagawin sa panambahang ito. Aminin sa ating mga sarili na wala po tayong magagawa kung hindi tayo sasamahan ng banal na Espiritu. Hindi natin matatanggap ang mga biyaya kung hindi natin hihilingin ang pagpapalang mula sa ating Diyos sa pamamagitan po ng guided ng Holy Spirit. Kaya sama-sama natin dumulog sa presensya ng ating Diyos. Just welcome the mighty presence of God. Welcome, Holy Spirit. Yes, Lord. We worship you. We invite you to this place. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Once again, welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside. You're the living water. Never trying fountain, comforter and counselor, take complete control. Yes, God, hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. With your power, live inside of me. You're the living water, hallelujah. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. You're the living water. Hallelujah. You're the living water. Never drying fountain. Comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. 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 Live inside of me. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Live inside of us, Lord. Take complete control. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Ngayon naman ay sama-sama tayong iindak at pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Amen. May bago tayo ngayon mananayaw ni Lord. Ibang-iba talaga kumilos ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Dahil inubos man ng mga, ano matatawag natin doon, sa ating mga kabundugan sa ating Pilipinas, yung mga nagtutroso. Inubos man nila ang ating kabundukan, pero ang ating Diyos na buhay, hindi niya inayaan na totaling makalbo ang ating kabundukan dahil sabi nga, sa kanyang salita, wala pang mga bundok, ang ating Diyos na buhay, ang hari ng ating mga hari, the King of King, ating Panginoong Yesus, ay siyang matibay na sandigan ng ating buhay. Amen po ba? Siyang ating tanggulan. Kaya ngayon, sayaw natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord! Ang pangalan ng ating Diyos ang matibay na tanggulan. Hallelujah! Here we go! Pangalan mo'y tanggulan, matibay na sandigan, di matatakot kailan pa man. Marami mang pagsubok, akong nararanasan, di mangangamba pagkat ikaw ay kasama. Minsan pa, pangalan mo'y aming tanggulan. Pangalan mo'y tanggulan, matibay na sandigan, di matatakot kailan pa man. Marami mang pagsubok, akong nararanasan, di mangangamba pagkat ikaw ay kasama. Amen. Wala pang mga bundok, wala pang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw, Jesus, ay naroon na, ikaw ang Diyos na walang hanggan, kaya dapat lang ay itaas ang iyong ngalan. Amen, hallelujah. Patuloy po tayo magpuri sa ating Diyos. Pangalan mo aming Panginoon, ang aming tanggulan. Hallelujah. Salamat sa iyong mga pagpapala. Hallelujah. Here we go. Pangalan mo'y tanggulan, matibay na sandigan, di matangambot kailan pa man. Marami mang pagsubok, kaming Amen. Di mangangamba. Wala pang mga bundok, wala pang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha ito buong daigdigan. Ikaw, Jesus, ay naroon na, ikaw ang Diyos na walang hanggan, kaya dapat lang na itaas. Amen. Wala pang mga bundok, wala pang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw, Jesus, ay naroon na, ikaw ang Diyos na walang hanggan, kaya dapat lang na itaas. Minsan pa, wala pang mga bundok. Come on, church, sayaw sa ating Panginoon. Amen, hallelujah. Hindi mo pa nilalala, Hindi mo pa nililikha nitong buong daigdigan. ikaw, Jesus, ay naroon na. Amen, hallelujah. Ikaw ang Diyos na walang hanggan, kaya dapat lang ay itaas ang
dapat lang na itaas. Kaya dapat lang na itaas ang iyong ngalan. Amen. Hallelujah. Kaya dapat lang na itaas ang iyong ngalan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hiningal ba ang ating mga new dancers? Kumusta ang mga paghinga ng ating mga dancers na bago? Amen. Papuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Patuloy po tayong dudulog sa ating Diyos na buhay. Patuloy natin papurihan ang ating mahal na Diyos. Ang ating Panginoong Yesus. Ang Hari ng mga hari. The King of Kings and the Lord of Lords. Amen po ba? Yes, O God. Batid po namin, O Diyos, na narito ka sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa iyong buhay na pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Yung ikaw ay aminin, akuhin ang lahat ng mga pagkakasala ng sandaigdigang ito. Ikaw ay hinayaan mong ibayubay sa cross sa Kalbaryo upang kami po ay matubos. Pinatunayan mo na ikaw ay anak ng Diyos, ang hari ng mga hari, the King of Kings. Kaya sama-sama po nating iluklok ang ating Diyos na buhay. Jesus, thank you, Lord. We bless your name. Sama-sama natin siyang iluklok sa kataas-taasang trono. Jesus, we enthrone you because you are the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Come on, church, open your hearts to the Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we praise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your praise. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and say, Amen. And as we worship, build your throne. Hallelujah. Amen, Lord. Come on, church. Hallelujah. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. For we have changed, and all the hope we felt, we pray
have changed, and all the hope we have, we praise in you. Amen. Father, we declare, hallelujah. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare. Father, we declare that we love you. We declare an everlasting love for you. Amen. And we will say, hallelujah. We will say that you are good, and that the miracles you've done us brought us joy. For we have changed, and all the hope we have, we place in you right now. Amen. Father, we declare, hallelujah. We declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting Amen. Father, we declare, hallelujah. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. We We declare. declare our everlasting love for you. We declare. We declare our everlasting love for you. Hallelujah. Thank you, Lord. You're the King of Kings. We exalt your holy name. Thank you, Lord. We bless your name. We glorify your name. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. To God be the glory.
Messiah ought to be. Though your words of day and night, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai. Sa ngalan ng bugtong mong anak na sa Yesu Kristo na aming Panginoon tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya o Diyos ng kaligtasan kalumupo sa amin at sa patuloy na kabutihang ginagawa mo sa aming buhay. Panginoong Hesu Kristo, Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon, Ikaw ang Hari ng mga Hari, Ikaw ang Kristo na kumakatok sa pintuan ng aming puso sa pamamagitan ng iyong mga salita, na kapag ikaw ay aming pinagbuksan, mananahan ka sa puso po namin at sasaluhan mo kami sa pagkain. Dalangin namin, Panginoong Hesus, linisin mo ang puso po namin sa mga sandali pong ito. Anumang nakabara sa puso po namin na nagiging hadlang para ikaw ay makapasok, hinihiling namin, dakilang El Shaddai, pakalinisin po kami sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga nagawang pagkakasala na siyang nagiging hadlang, O Diyos, para ang puso namin ay mabuksan upang ikaw ay makapasok. Patawarin mo kami, Panginoong Jesus, linisin mo kami smita ng banal mong dugo at aming dalangin, Panginoong Jesus, pumasok ka ngayon sa puso po namin. Manahan ka at ikaw ang lumuklok sa trono ng puso ng bawat isa po sa amin. Sapagkat, Panginoong Jesus, buong puso kaming nananalig, kung ikaw ang Diyos na kasama namin sa aming buhay, tiyak ang aming tagumpay. Salamat, dakilang Ama, patuloy ka ngayon, O Diyos, namin binubuksan ang pintuan ng aming puso sa pamamagitan, O Diyos, ng pagpapatuloy sa iyo, sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming pakikinggan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwat sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito
Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, alleluia, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at Tanging pag-asa. pag-asa, Alleluia, 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 Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan, Kabanata 1, simula mga talata 35 hanggang sa susunod na mga talata. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halik kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw, Simon, na anak ni Juan, ang ipangangalan sa iyo ay Cephas. Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri sa Diyos. Papurihan natin ang buhay at makapangyarihan Diyos. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. At muli, salamat sa Panginoon at tayo po'y muling nagkakatipon sa lugar na ito para patuloy na kung saan ay bigyan ng daan sa puso natin ang salita po ng Diyos. At ako po inyong makakasama, ka-prayer partner, kapatid sa Panginoong Hesus, Brother Edgar Relacio. Ayan. At mayroong 4 na babaeng nagmamahal sa akin. Ang aking asawa
at ang aming 3 anak na babae. Ayan, at salamat sa ating Panginoon na kung saan sa dakong ito ay niloob ng Lord makarating ako para makasama kayo sa paglilingkod sa kanyang ubasan. Amen? Kayo ba'y may mga pangarap? Sino po may mga pangarap sa buhay? Taas nga ang kamay. Ayan. At yung mga pangarap meron kayo sa buhay ay inaasahan nyo na sa lugar na ito ay magkaroon ng katuparan. Amen? At para ganap magkaroon ng katuparan ang inyong mga pangarap, mga kapatid, na tinatanaw yung sa lugar na ito ay makakamtanyo at maaabot ang mga pangarap pong iyan, niloob ng Diyos po na magkaroon ng gawain ang ating dakilang El Shaddai sa lugar na ito, na kung saan kayo po ay tinawag. Amen? Kayo po ay dinala po sa gawain pong ito dahil nais ng ating Diyos, makaisa natin siya o makaisa ninyo siya sa inyong mga pangarap. Amen? Bakit po? Maari yung ating lakas ay hindi sapat. Amen? Para maabot natin ang ating pangarap, mga kapatid. Subalit alam po natin na ang lakas na galing po sa Diyos ay sapat para maabot natin ang ating mga pangarap. Amen? Kaya sabi nga ni San Pablo, ang lahat ay nagagawa niya dahil sa lakas na ibinibigay sa Kanya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya kapag kaisa natin si Kristo sa ating mga pangarap, tiyak ang mga pangarap na yan ay tunay na kung saan makararanasan natin at ng ating mga mahal sa buhay. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoon. Sa Ebanghelyo po natin ngayon ay, nung ang ating Panginoong Hesus ay nakita ni Juan Bautista na dumarating, ang sabi po ng Panginoong Hesus Kristo, ang sabi po ni Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos. At narinig po iyon ng 2 alagad, ni Andres at ni Felipe, yung sinabi po ni Juan Bautista. Na yung salitang narito ang kordero po ng Diyos, nagpapahayag na nung sandali na yan, sinasabi po ni Juan Bautista, pinaparating ni Juan Bautista sa kanila, narito ang isang taong matuwid. Narito ang tao na kung saan malinis ang pagkatao o isang taong walang kasalanan. Amen? Nung marinig iyon ni Simon Pedro at ni Andres at ni Felipe nung sandali pong iyan, sila po ay sumunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sumunod po sila sa ating Panginoon. At sa punto po nito, na kung saan sila po'y sumusunod sa Panginoon, lumingon ang ating Panginoong Hesus at tinanong sila, sino ang hinahanap ninyo o ano ang inyong hinahanap? Yun ang tanong ng ating Panginoong Hesus. Sumunod po sila dahil ibig nilang malaman kung saan nakatira si Hesus. Amen? Sila sumunod dahil ibig nilang malaman kung saan po nakatira ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kung hindi natin alam kung saan nakatira si Hesus Kristo, kung saan siya namamalagi, hindi natin alam kung saan natin siya pupuntahan para makasama natin. Amen. Sumunod sila dahil gusto nila makasama ang kordero pong ito, mga kapatid sa Panginoong Hesus, at para nila makasama, kinakailangan malaman nila kung saan siya nakatira o kung saan siya namamalagi. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya napakahalaga na malaman natin kung saan siya nakatira o di kaya saan siya namamalagi. Amen? Para alam natin kung saan natin siya pupuntahan upang ang Diyos na ito ay ating makasama.
Sumunod sila. At ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo nung sandali po na yan, halik kayo. Amen? Halik kayo at tingnan ninyo. Halik kayo, tingnan ninyo. Ibig sabihin, isinama sila ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Isinama sila ng ating Panginoon. Maraming sumusunod sa Panginoon na minsan ay naliligaw. Amen? Bakit po? Kasi minsan, nawawala yung paningin sa sinusundan. Amen? Pero kapag ikaw ay sinama ng Panginoong Hesus, tinitiyak ng Panginoong Jesucristong makakarating ka kung saan siya namamalagi. Amen? Makaparatiyak na makarating tayo kung saan po siya namamalagi. Na ang sabi po riyan sa Ebanghelyo po ni San Juan, kabanata po ay 17, talata po 24, ang sabi, Ama, nais kong makasama sa aking kinaruroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Amen? Ang sabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, ibig niyang makasama ang mga tinawag niya, ibig niyang makasama sa kanyang kinaruroonan upang mapagmasdan natin ang kanyang karangalan. Amen? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya tunay pong makakarating lang tayo kung saan namamalagi ang Panginoong Hesus kapag tayo ay kanyang isinama. Kagaya kanina po sa Ebanghelyo, anong sabi ng Panginoong Hesus? Anong natandaan nyo kanina sa Ebanghelyo? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon din, ang sabi niya, isasama kita sa paraiso. Na mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, sa atin sa panahon po na ito, dapat makita natin sa daigdig na ito kung saan namamalagi si Jesus. Amen? Kung saan namamalagi, kung saan naninirahan ang ating Panginoong Jesucristo sa daigdig na ito, para nang sa ganon, malaman natin kung saan natin siya pupuntahan para makasama natin sa ating buhay. Sinong gustong makasama ang Diyos sa buhay niya? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Ang sabi po dyan, nakarating sila at nakita nila kung saan nakatira si Jesus. Nakita nila ang tinitirhan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung makita nila ang tinitirhan ng ating Panginoong Jesus, ang sabi po diyan sa ating binasa, at sila ay tumuloy. Sila ay tumuloy. Ibig sabihin, pumasok po sila sa tinitirhan ng ating Panginoong Jesucristo, pumasok sila kung saan namamalagi ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Bakit sila tumuloy? Bakit sila tumuloy? Dahil nais nilang makilala si Jesucristo. Amen. Makikilala mo lang ang isang tao kapag nakasama mo siya sa isang tirahan. Amen. Doon mo lang siya makikilala sa buhay mo kapag siya'y nakakasama mo sa isang tirahan. Amen. Di po ba may asawa ka, ilang taon na kayo na kung saan ay magkasintahan, di ba? Pero nung kayo mag-asawa, doon mo palang nasabi, ngayon ko lang siya nakikilala ng lubusan. Nung nagsasama na kayo sa isang tirahan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung kanilang hangarin, kapatid. Tumuloy po sila.
tumuloy. Hindi lang basta nila na kung saan, nakita kung saan ang tirahan ng Panginoong Hesus, kung saan namamalagi ang Panginoong Kristo, hindi lang po sila nasiyahan na makita po iyon, mga kapatid, masumpungan iyon, bagkus mismo pumasok po sila. Na ang itanging pagpasok po nila nung sandali na yan ay isang hangarin para lubusan nilang makilala si Jesus sa kanilang buhay. Amen? Para lubusan po nilang makilala si Hesus Kristo. Kaya dito po, makikita po natin na nung sandali na yan, nasabi po ni Felipe sa kanyang kapatid, ni Andres sa kanyang kapatid na sa Simon, na ang sabi niya, nakilala namin, nasumpungan namin ang Mesiyas. Nang ibig sabihin, ang Kristo o tagapagligtas. Amen? Nakilala po ni Andres nung sandali na yan, na si Jesus nga ang ipinangakong Mesiyas na darating o ang Kristong tagapagligtas. Bakit po? Kasi nakasama niya sa loob ng isang tahanan. Amen. Nakilala niya ang ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa po, hindi mo malalaman kung ano mayroon doon sa loob kung wala ka roon. Amen. Hindi mo alam kung anong nagaganap doon sa loob kung hindi ka nakakapasok po doon. Amen. Pero kapag nakapasok ka, makikita mo yung kaibahan. Ang sabi po ni Haring David sa aklat po ng awit, kabanata 27 at talata po ay 4, isang bagay lamang ang aking minimithi. Isang bagay itong kay Yahweh hinihiling, na ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Purihin po natin ang Panginoon. Ang sabi po ni Haring David, isa lang ang kanyang minimitit hinihiling sa Diyos, ang mamalagi sa templo, sa banal na templo, upang mamasdan niya. Amen. Ang kagandahan ng Diyos. Mamasdan niya ang kagandahan ng Diyos. Kapag ikaw ay nakapasok, pag-ibig sabihin, kung saan nananahan ang Panginoong Hesus, kung saan siya namamalagi, doon siya naghahari. Amen. Naruroon ang paghahari ng Diyos. Kaya, kung hindi ka tutuloy doon, hindi mo mararanasan ang kanyang paghahari. Amen. Mararanasan mo lang ang paghahari ng Diyos kapag ikaw ay pumasok doon. Amen. Sa paghahari ng ating Diyos. Kaya kapag ikaw nakapasok sa paghahari ng Diyos, makikita mo ang kaibahan kung ano meron sa loob at sa labas. Amen. Makikita mo kung anong kagandahan meron sa loob at kung anong may kagandahan sa labas. Amen. Diba? Makikita mo ang kaibahan kung sa labas ang ginagawa mo ay nagsusumba ka, sa loob ang nagaganap pagsamba. Yung sayaw na ginagawa mo sa pagsumba ay para sa iyong sariling kapakanan, pero kapag ikaw ay nakapasok sa kaharian po ng Diyos, sa paghahari po ng Diyos, yung ginagawa mong pagsayaw ay pagsamba sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Diyan po natin makikita ang kaibahan, mga kapatid, na kung saan makikita natin kung anong kagandahan mayroon sa kaharian ng Diyos, sa paghahari po ng Diyos, kapag tayo ay napapabilang doon. Amen. Kayo po ba'y napapabilang na sa paghahari ng Diyos? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Nung lumabas po si Simon, nung lumabas po si Andres at si Natanael at saka si Felipe nung sandali na yan, doon po sa tahanan ng Panginoong Hesus, nung sila'y lumabas, mga kapatid sa Panginoong Hesus,
nasabi po ni Andres sa kanyang kapatid na sumpungan namin ang Kristo, ang tagapagligtas. Kasi nakilala niya ang ating Panginoong Hesus. Nung sila lumabas, hindi sila pumayag na sa kanilang pagbalik, wala silang kasama. Amen. Hindi pumayag yung dalawang alagad na ito na kung anong kagandahan ang kanilang naranasan doon sa paghahari o sa kaharian po ng Diyos, hindi sila pumayag, mga kapatid, na hindi po ito maranasan ng kanilang kapatid. Amen. Kaya nung bumalik po sila, isinama. At ang isa pong mahalaga dyan, paano mo mapaglilingkuran ang Diyos kung wala ka sa paghahari ng Diyos. Amen? Kaya kinakailangan makapasok ka sa paghahari ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Nung sila po ay bumalik, may kasama na sila. Amen. Kasi kakaibang kaligayahan ang kanilang naranasan. Nasumpungan ko ang gawain ng ating dakilang El Shaddai, walang namang umakay sa akin. Narinig ko lang sigaw ng mga taong El Shaddai, El Shaddai. Nakipila ako sa pila ng mga tao na sasakay ng jeep papunta sa El Shaddai sa PICC. Ngayon po, nakisakay ako ng jeep. Pagdating ko po sa PICC po, hindi ko naman alam kung ano ang El Shaddai na ito. Basta dahil yung mga tao ay nakapila doon, ang daming taong pumipila sa may Vito Cruz po, nasasakay ng jeep papunta sa El Shaddai sa PICC, nakisakay din ako, nakipila po ako at sumakay, nakarating ako sa PICC. Ito po, nung makarating ako sa PICC po, pagbaba ko po ng jeep, ang nakita ko agad sa harapan ko, kaaway ko. Tao na medyo iniiwasan ko na makita. Mga kapatid, dahil may ginawa akong hindi maganda. At alam ko kung anong galit meron siya sa akin. Nakita ko siya na sa harapan ko. Nakatingin lang ako. Wala naman akong maiwasan. Ang sabi niya sa akin, guys, saan ka pupunta? Kasi Edgar ang pangalan ko, ang tawag sa akin, Egay. Egay, saan ka pupunta? Hindi ako makakibo. Sabi niya, Egay, saan ka pupunta? Nakatatlong ulit bago ako sumagot. Sabi ko, nakisakay lang ako ng jeep kasi nakita ko yung mga tao ay papunta dito sa sinasabing El Shaddai. Ang sabi niya sa akin ay ganito. Nung marinig niya na ako'y pumunta doon dahil sa kung saan ay para doon sa El Shaddai, mga kapatid, ang sabi niya sa akin, kung si El Shaddai ang pinunta mo rito, pagpapalain ka ng Diyos. Para akong kandilang nauupos. Nabuhat sa labi ng taong itinuturing kong kaaway, ay marinig ko ang salitang, pagpapalain ka ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung salita palang pagpapalain ka ng Diyos, hindi pa ako nakarating sa ground ng PICC. Yung salita palang na yon, punong-puno na ng kagandahan para sa akin. Amen? Yung salita na yon, mga kapatid, nung sandali na yan, ay nadama ko na kung saan punong-puno ng pagmamahal buhat sa isang taong, alam ko, galit sa akin. Sino ba naman hindi mamangha niyan kapag narinig mo po iyon? Amen? Pag-apa ko sa ground ng PICC, hinatid niya pa ako kasi ang PICC noon, nakabakod pa yan ng sawali. Hinatid niya pa ako doon sa loob at nung doon na ako sa laban, sabi niya, iwan na kita dyan kasi meron pa akong lalakarin. Mga kapatid, sa Panginoong Hesus, doon ako namangha. Nung makita ko yung maraming tao na walang ibang ginagawa kundi sumayaw, mag-awitan bilang pagsamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin natin ang ating Panginoon.
Ang isang katotohanan, umuwi ako sa amin na hindi ko alam na umiiyak ako. Umiiyak po ako. Kinabukasan ko, nalaman ko, na ang sabi ng nanay ko, ano nangyari sa iyo kagabi? Bakit umuwi kang umiiyak? Sabi ko, umiiyak ba ako? Ang akala na naman nila, nakagamit ng droga. Pero mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, kagalakan na kung saan mga kapatid, hindi kayang pantayan ng anumang kayamanan mayroon sa mundong ito. Purihin po natin ang ating Panginoon na dahil po dyan, dahil po sa karanasan ng dalawang ito, nung sila'y makapasok po doon sa paghahari po ng Diyos, hindi po sila pumayag na ang kanilang mga mahal sa buhay o ang mga tao sa kanilang paligid ay hindi madala doon sa paghahari ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat alam po nila, yung kanilang naranasan doon ay yun ang tunay na pangangailangan ng taong nabubuhay sa daigdig po nito. Yung kanilang naranasan doon na kabutihan mayroon ang Diyos ay kinakailangan ng lahat ng taong nabubuhay sa daigdig po na ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nakilala po nung makarating po si Natanael doon sa lugar na yon nung siya'y dalhin ng kanyang kapatid na si Felipe nung sandaling iyan, nakilala po ni Natanael si Jesucristo. Ano ang sabi niya? Kayo ang anak ng Diyos. Ang sabi sa mga sumusunod na talata, kayo ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Makikilala mo lang sa Jesucristo ng lubusan sa buhay mo kung kabilang ka sa paghahari ng Diyos. Amen. Kung kabilang tayo sa paghahari po ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya niya nakilala. Lahat naman tayo hindi nakakalimot sa Diyos. Lahat tayo alam natin may Diyos. Pero gaano mo siya kakilala sa buhay mo? Amen? Alam mo may Diyos, pero nahihiya ka sumamba sa Diyos, hindi mo siya kilala. Amen? Alam mo may Diyos, pero wala kang ganang pakinggan ng salita ng Diyos, hindi mo siya kilala. Amen? Kung tunay po na kung saan, mga kapatid, kilala mo ang Diyos, kauuhawan mo siya lagi sa buhay mong makasama. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, saan si Kristo namamalagi? Saan ang kanyang tirahan sa daigdig na ito? Nang sa ganon, yung tirahan niyang iyan at kung saan siya namamalagi ay maingatan natin na huwag masira. Amen? At sa tuwing tayo pupunta po sa lugar na yan, kung saan siya namamalagi, maranasan natin ang kanyang presensya. Maranasan natin ang pagkilos ng Diyos. Saan kaya siya nakatira sa daigdig na ito? Saan kaya siya naninirahan? Saan kaya siya namamalagi? Gusto niyo pong malaman? Ito po ang sinabi po ng salita po ng Diyos ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 18 at talata po ay 20. Ang sabi po ng salita ng Diyos ay ang ganito. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Amen. Saan namamalagi ang Diyos? Ang sabi po, saan man may 2, amen, na nagkakatipon dahil sa kanyang pangalan, naruroon, namamalagi, nakakasama nila ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Na yung dito sa lugar na ito, sa tuwing araw ng Biyernes, ang Diyos ay namamalagi, amen, namamalagi sa atin na nagkakatipon dito sa kanyang pangalan. Amen. Namamalagi ang ating Panginoon.
Naniniwala po ba kayo na namamalagi po siya rito, nakakasama natin siya? Kaya nga si Kristo muling nabuhay para tuparin yung pangakong iyan eh. Amen? Kung tayo po nagkakatipon sa lugar nito at hindi natin siya kasama, anong saysay ng pagsamba natin? Hindi nakakarating iyan sa Kanya. Amen? Kaya yung ating pagsamba ay nagkakaroon ng kabuluhan kung ang Diyos na ating sinasamba ay naririyan kasama natin. Namamalagi diyan kasama natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po diyan, saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa Kanyang pangalan, naruroon siya namamalagi. Gaano katiyak na naruroon siya? Ang sabi po sa unang sulat, sa pangalawang sulat ni San Pablo, sa Aklat ng Korinto, pangalawang sulat niya sa Aklat ng Korinto, Kabanata 13, talata ay 11. Pakinggan po natin. Hanggang dito na lamang, mga kapatid, at paalam na sa inyo, na mamaalam si San Pablo sa mga kapatid sa Korinto. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Para matiyak, ang sabi po diyan, na sa ating pagtitipon, ang pananahan ng Diyos ay naririyan sa atin, ang sabi po, kung tayo'y nagkakaisa. Amen. Nagkakaisa ba tayo? Amen. Yun ang kailangan. Para na kung saan sa tuwing tayo nagkakatipon sa lugar na ito, ang Diyos tiyak na nakakapanahan sa ating kalagitnaan. Amen? Pupunta tayo dito, hindi naman natin siya maranasan. Sayang ang pagpapagod natin. Sayang lahat ng ginagawa natin kung wala siya dito sa ating pagtitipon. Amen? Kaya wag nating sayangin na ang ating laging paglapit sa Diyos, tiyak na tayo'y nakakalapit sa Kanya dahil naririyan siya na nanahan sa ating kalagitnaan, magkaisa tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, magkaisa na tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Paano magaganap iyan sa buhay po natin? Paano magaganap iyan? Tingnan po natin ha. Sa atin po minsan, ang sabi nga po, nakakapanahan ang Diyos sa mga taong nagkakaisa, nagkakatipon sa pangalan niya na nagkakaisa. Minsan, yung ganito pong paghahari ng Diyos ay nakikita lang ng maraming tao pero hindi nila nararanasan. Natatanaw lang nila pero hindi nila nararanasan yung tuwa ng ating nararanasan sa lugar na ito tuwing tayo sumasamba sa Diyos. Amen? Yung katapatan ng Diyos hindi nila nararanasan, mga kapatid, kasi wala po sila sa pagtitipong ito na kung saan ang Diyos ay nananahan. Madalas natatanaw lang nila pero hindi nila nararanasan kasi wala sila roon sa loob. Amen. Pero tayo mga kapatid, may mga patutuo po tayo. Amen? Tungkol sa kabutihan ng Diyos. May karanasan tayo kung gaano katapat ang Diyos sa buhay natin kasi nararanasan natin dito. Amen. Sa ating pagtitipon, ang pagsasama sa atin ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. At para patuloy natin siyang makasama, sabi po, sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 13, at talata po mga kapatid ay 35, ang sabi, kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen?
Ang sabi, kung tayo mag-ibigan, makikilala ng lahat na namamalagi sa atin si Kristo. Makikita ng lahat ang pagsasama ni Kristo sa buhay natin. Amen. Ano ang tanging kailangan? Magkaisa. At para magkaisa, anong kailangan gawin? Mag-ibigan. Amen. Tanong mo sa katabi mo, sister, iniibig mo ba ako? Ano sagot? Akala ko pag-aralan ko pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malakas, malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Nasa tuwing pagtitipon natin ito, dapat siya'y ating maranasan. Amen. Na kapag tayo may inakay sa gawain na to ng ating Panginoong Hesukristo, dapat maranasan nila ang presensya ng ating Diyos. Maranasan nila ang pagmamahal ng ating Diyos. Maranasan nila ang kabutihan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa darating na anibersaryo ng ating dakilang El Shaddai, sa lugar po nito ng Hong Kong, mga kapatid, ito ang pinakamahalaga sa ating pagdiriwang. Na yung Diyos na ating ipagdiriwang para parangalan sa araw na yan, dapat kasama natin. Amen. Dapat kasama natin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung saan siya naruroon, sabi niya sa mga kasunod na talata, ang sabi po sa talata 51, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaruroonan ng anak ng tao. Ang tinutukoy niya, siya. Kung saan siya naruroon, ang sabi po, naruroon ang mga anghel ng Diyos. Naglilingkod. Amen. Naglilingkod para ibigay ang mga pangangailangan natin. Kaya kapag si Kristo'y nasa puso mo, araw-araw may anghel pumapatnubay sa iyo. Amen. Naririyan yung anghel na sinasabi ng Panginoong Hesus na kung saan siya naruroon, ay naruroon yung kanyang mga anghel. At ito ang kailangan natin sa darating na anibersaryo. Amen. Na sa ating pagtitipon, sama-sama po natin mithiin na ang Diyos sa ating pagtitipon ay naririyan, nananahan sa atin. Amen. Kung si Kristo nasa puso mo, kung si Kristo nasa puso niya, isa lang ibig sabihin niyan, sa araw ng anibersaryo ng gawain ng ating dakilang El Shaddai, iisa ang ating daladala sama-sama. Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sama-sama natin sa dalhin sa ating pagdiriwang sa darating na anibersaryo, mga kapatid, sa pamamagitan ng kung saan hayaan natin na ang Kristo na ito makapanahan sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya yung hindi mo kasundo, makipagkasundo ka na. Amen. Totoo po. Amen. Ayaw natin masayang, kapatid. Ang nais natin sa araw na yan, maparangalan natin ang Diyos at siya ang kumilos para sa ating lahat. Siya ang kumilos para po sa ating lahat. Kaya ngayon pa lang nais ng Diyos maihanda natin ang nararapat na paghahanda para sa ating pagtitipon. Makapanahan siya diyan, mamalagi ang Diyos sa ating pagtitipon. Amen? At ang isa lang dyan na dapat ihanda ay ang puso natin. Amen. Gaano na iyan kahanda ngayon? Handang-handa na. Handang. Sabi mo, Lord, ang puso ko, handa na makipagbati. Amen. Amen. Di po ba? Para na kung saan tayong lahat ganap na magkaisa. Tumayo po tayong lahat.
Di ba napakasarap minsan na may mga tao tayong tinatanaw na kung saan ay nararanasan natin o nararamdaman natin sa kanila ang Diyos. Amen? Na may mga tao na tila baga minsan kapag nakasama natin, nararamdaman natin na napakalapit natin sa Diyos. Amen? At yan ang nais ng Panginoong Hesus. Yan ang nais ng Panginoong Kristo. Lagi siyang maramdaman sa buhay po natin. Lagi siyang madama ng mga taong nakakasaluma sa lamuha natin araw-araw sa buhay po natin. Panginoong Hesus, narito kami ngayon. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Nais namin, Panginoong Hesus, sa mga sandali pong ito, ikaw ang lumuklok sa trono ng aming puso. Kaya buong puso kami nagpapakumbaba, Panginoong Hesus. Batid mo ang lahat mayroon sa puso namin. Batid mo kung anong karumihan maaring iniingatan namin at hindi pa namin kayang bitawan ngayon, O Diyos, sa buhay po namin. Subalit, Panginoong Hesus, sa mga sandali pong ito, nais naming ikaw ay makasama. Nais kitang makasama sa buhay ko. Kaya Panginoong Hesus, dalangin ko po, ang hindi ko kayang alisin sa puso ko, tulungan mo ako na sa mga sandali pong ito, ang lahat ng iyan mapawi sa puso ko. Ang lahat ng iyan ay mapawi sa puso ko. Panginoong Hesus, hindi yung damdamin ko ang mahalaga. Ikaw ang tunay na mahalaga sa buhay namin. Sa buhay ko, Panginoong Hesus. Kaya Panginoong Hesus, dalangin ko po. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo po kami, Diyos, na minsan iniingatan namin ang galit, sama ng loob, hinanakit sa puso po namin, kaysa ingatan ang pag-ibig na nagmumula sa iyo na nais mong ipadama sa aming kapwa. Patawarin mo kami, Panginoon, kung mayroon kami mga tao na minsan pinagkakaitan ng kabutihan, O Diyos, nararapat naming gawin ayon sa iyong kalooban. Patawad, Panginoong Jesucristo. At inihiling namin, Panginoong Jesus, linisin mo kami ng banal na dugo. Linisin mo ang aming isipan sa anumang karumihan, smita ng banal mong dugo. Linisin mo ang aming puso, Panginoong Jesucristo. Sumunod tayo sa maikling panalangin at sabihin natin, Jesucristo, inaanyayahan kita ngayon na manahan sa puso ko. Tinatanggap kita na aking Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aking buhay. Maghari ka at manahan sa puso ko. Dalangin ko, Panginoong Hesus, gawin mo ako ang tahan. Ang puso ko'y tutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makalika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makalika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga pangurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo, na ikaw ay mamasdan, magalikan, sa'yo ay pumisan, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang wala hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Dakilang Diyos, maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin. At bigkisin mo kami, O Diyos, na iyong tinawag sa lugar nito sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu at ng iyong banal na pag-ibig. Taas po natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoong Hesus. Ama naming nasa langit, dalangin po namin na patuloy mong ilaan sa amin ang iyong makapangyarihang kamay upang ipagkaloob sa amin ang aming mga kahilingan po ngayon. Dalangin namin, Panginoong Jesucristo, patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin na sa aming pag-alis sa dako na to, taglayin namin ang bagong puso at bagong espiritu na kung saan, Panginoong Hesus, sa tuwing kami tatawag sa iyo, kami po'y inyong diringgin. Ipagkaloob mo, Ama, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ang mga pagpapalang hinihingi ng aking mga kapatid, ang katugunan sa lahat ng kanilang kahilingan, Ama, sa ngalan ng aming Jesucristo. Patuloy silang biyayaan ng magandang kalusugan, kalakasan, kasama ng aming mga mahal sa buhay. Biyayaan mo kami, O Diyos, ng isang maayos, Ama, at payapa at maginhawang buhay sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy po kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, Ibinigay niya si Jesus Cristo. salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mawilay na lakas, Ang luha ay mayaman, ng kaisang magagawa ng Diyos. at ngayon, ang mahinay Ay lalakas, ang luha ay mayaman, ng dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Manatili po tayong nakatayo at matay manalangin ng Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan
at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mo't katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagpasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaan paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa samang araw man kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw ay nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan. At pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal, kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabaksik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tang ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may lahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamoy nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Amen. God bless us all. See you next Saturday and see you Next Sun- tomorrow.